Inaabot ko ang kamay niya at balak na ipatong sa akin ngunit iwinaksi niya ang kamay ko. Lumuhod siya at tumawak sa parehong tuhod ko. Akala ko mas paghihiwalay niya ngunit mabilis niyang pinagdikit ang mga tuhod ko. Hinila ko patayo at sinuotan ng roba bago mahigpit na niyakap. Don't act too low, baby. Don't sell your body, I am not after that. Bulong ni Tyron sa tenga ko. Umawang lang ang mga labi ko at punti ka nang mawala ng balanse. Mahigpit niyang hinawakan ng bewang ko bago pinirmi ang pagkakatayo ko. Hinuli niya ang titig ko. No baby, you don't act like this. Hindi ka patapon. Nawawala pa ako sa sarili. Hinila niya ako na marahan pa upo sa kandungan niya. Pareho na kaming nasa sofa. Inaayos niya ang upo ko. Niyakap na mahigpit ang tiyan ko bago sininghot ang leeg ko. Ang sabi mo, magkukusa ako? Umiling siya. But not in this way. Hindi ganito at hindi sa ganong ayos. Let's sleep. Hinawakan niya ang likod ng mga tuhod ko, maging ang likod ko. Kasunod doon ang pag-angat ko sa ere, binuhat niya ako. Kumapit ako sa leeg niya, diretso ng kwarto ang lakad niya. Sinong kausap mo sa laptop? Matanda na yon at hindi pamilyar sa akin. I even thought na fetish siya. You're really crazy, Janine. My professor. Nilapag niya ako sa kama. Nilakasan niya ang electric fan bago ekspertong hinubad ang t-shirt niya mula sa likod, leaving him with his jeans. Nawala ang focus ko sa sagot niya at natutok sa katawan niya. Yung jeans mo hindi mo huhubarin? Namula ang mga pisngi ko matapos makita ang ngisi niya. Umiling siya at pinatay ang ilaw. No baby, we might cross the line. Bahagya pang gumalaw ang kama sa paghiga ni Tyron. Dito ka talaga matutulog? Umupo ako at umarap sa kanya. Nakapatong ang parehong braso niya sa ulo niya, ginawang unan. Tinignan niya ako mula sa gilid. Kahit madilim naaaninag ko pa rin siya. Tumagilid pa siya ng harap sa akin. From now on? Yes. Offering yourself is not a good thing, baby. Let the man crave for it. Tumigwas ang kilay ko sa naging sagot niya. Ngumisi ako at barahang inalis ang roba ko. What are you doing? Naguguluhang tanong ni Tyron. Naguhubad? And why is that? Because I sleep without clothes. Tumayo ako at tuluyan ng hinubad ang roba. Hinagis ko pa yon sa tiyan niya bago umupo. He ground or growled. Basta, umungol siya. Inalis niyang roba sa tiyan niya bago humiga ng patagilid at patalikod sa akin. Sleep, Brad. You're making it hard for the both of us. Napanguso ko bago tumagilid ng higa papaharap sa likod niya. Really? Don't you like it? Gumapang ako papalapit sa kanya nang hindi siya sumagot. Dinig kong mabigat niyang paghinga hindi dahil tulog siya. Humawak ako sa balikat niya para sana silipin kung nakapikit na ngunit nagulat ako matapos niyang kabigyan ng bato ko at sa ilin ng halik ang mga labi ko. Umayos siya ng higa at pinalalim ang halik. Kusang pumikit ang mga mata ko tinamnam ang ginagawa ni Tyron. Nakagat ko pa ang pang-ibabang labi niya. Not so fast, baby. Not now. Dinig ko ang pagsara ng zipper niya. Tumagilid siya at tinapit ang katawan ko. Ang likod ko nakasandal sa katawan niya. Inaamoy niya pa ang buho ko. Let's sleep, bulong ni Tyron. Umigpit ang yakap niya at mas dumikit ang katawan niya sa akin. Kahit may jeans, ramdam ko pa rin siya sa likod. Tyron, mahinang tawag ko. Pinaulan niya ang mga braso niya sa akin bago yumakap ulit na mahigpit. Sa tingin ko, hinahatak na siya patulog. Pero hindi ako makatulog. Kahit lumipas ng ilang minuto, hindi pa rin ako makatulog. Buhay na buhay ang dugo ko at ramdam ko rin ng basa sa ibaba ko. Tyron, paus kong bulong. Umungol siya ng protesta. Nahigit ko ang hininga ko matapos maramdaman ang paglalakbay ng kamay niya. Let's sleep. Magaspang na ni Tyron na bulong na halatang inaantok. Tumango lamang ako, tiniyaan siyang hapitin ang katawan ko. Ramdam ko pa siya sa likod ngunit tinihila na ako ng antok. Love, mahinang bulong niya. Di ko na naisip ko anong sinabi niya basta inaantok na ako. Ninamnam ko na lang ang init ng yakap niya. Alam ko, nakatulog ako ngunit kalagitnaan na yata ng gabi. Hindi ko sigurado kung anong oras ako natulog. Nagising lang ako mula sa katok sa pinto sa labas. Kumunot pa ang noo ko sa nadinig na pagbukas noon. Marahan kong tinanggal ang braso ni Tyron sa tiyan ko at ang binti niya sa hita ko. Mahina pa siyang napaungol. Umayos din ang higa at humapit ng unan. Namula ang mga pisngi ko matapos makita ang bukas niyang zipper. Hindi niya yata na isara ngunit brief lang naman ang kita.
Nakagat ko ang pang-ibabang labi nang maalala ang nangyari kagabi. Nagkusa nga, Janine. Humigpit ang hawak ko sa kumot sa alaala. Bumalik ang atensyon ko sa pagtunog ng upuan sa kusina. Napatikwas ang kilay ko. Madali kong sinuot ang roba kong pinulot sa gilid ng kama. Marahan pa akong bumaba at pinuksan ang pinto. Umikot ang tingin ko sa sala para mahanap ang salarin, ngunit wala namang tao pa doon. Naratili ako sa pinto at inaabangan ng taong lalabas mula sa kusina. Bumilis ang tibok ng puso ko. Napahigpit ng hawak sa doorknob matapos marinig ang mga yabag paakyat mula sa kusina. Handa na akong sumigaw kung hindi lang ko nakilala si Lalay. Bitbit ito ang basket. Sorry. Kumatok ako kaya lang wala nagbubukas. Bukas naman kaya pumasok na ako. Pahiram lang ulit ng basket. Tinaas pa nito ang basket. Kita kong humagod ang tingin niya sa ayos ko. Wala sa loob na napaayos ako ng buhok. Hindi ko alam kung anong itsura ko. Di naman sana mukhang nakipag one night stand. Wala sa loob na napatungo ako, ngunit sa loob naiirita na ako. Ugali ba niyang manghimasok na ibang bahay? Dapat kung wala nagbukas ng pinto, wag siyang papasok. Tipid akong ngumiti. Sure, sa susunod siguro pahintay na lang nakapapkusan ka. Umawang ang labi niya at tumatras ng bahagya. Napakurap at umiwas ang tingin. Nasanay lang. Pasensya na ha. Si Tyron nga pala nasaan? Hindi ko pa man siya nasasagot, naramdaman ko na lamang ang pag-ikot ng braso sa bewang ko. Dama ko ang hininga ni Tyron sa likod ng ulo ko. Napaawang ang mga labi ko sa pagtaas nito ng roba sa balikat ko. Morning, what's the matter? Paos niyang bulong. Nilingon ko si Lalay. Nakatulala lamang to sa aming dalawa ni Tyron. Bumukas sara ang mga labi nito ngunit hindi nagsalita. Sorry, we have an unfinished business. Paalam ito kay Lalay. Namilog ang mga mata ko sa paghatak ni Tyron sa katawan ko at pagsara ng pinto. Narinig ko pang pag-click ng lock. Nilock niya at sinandal ako sa pinto. What are you doing? Naguguluhang tanong ko. Nawala na sa isip ko na nasa labas pa si Lalay matapos siyang tumukwang at marubdob akong hinagkan. Nasa bunot ko ang buhok niya sa lalim ng ginawa niya. Halos mawala na naman ako sa sarili matapos maramdaman ang mainit niyang pakalat sa pagitan ng mga hita ko. Diniin niya ako sa pinto bago hinawi ang roba ko. Mahigpit ako napakapit sa balikat niya at tinugon ang malalim niyang halik. Pinagdikit ang mga noo namin at ibinaba ang hita ko. Sorry, I got carried away. Good morning. Isang mabilis na patak ng halik sa labi ang ginawa ni Tyron bago lumayo at tumapit sa kama. Pinulot niya ang t-shirt na nasa sahig bago hinakot ang kumot. Namilog ang mata ko sa pagbuhat niya ng kumot. Saan mo dadalhin? Laraban ko pa yun mamaya? Pigil ko sa braso niya. Ako nala, baka masira lang ang kumot. Mawalan pa ako ng pamunas. Ngumisi siya. Napakurap pa ako ngunit nag-init din ang mga pisngi ko. Hindi ko na malay nakalabas na pala siya. Napailing ako at inis na humugot na manipis na house dress at panty. Hinanap ko pa sa sala si Lalay ngunit wala. Dumiretso akong kusina, dinatnan ko si Tyron. Sinasalang sa washing machine ng kumot. Dinuhusan ng powder bago pinaikot. Sinulyapan niya ako ngunit di nagkomento. Namumula ang mga pisngi kong dumiretso sa banyo. My gosh, Janine! Tinatablan ka rin ng sumpa ni Maymay? Kuya mo dati, ngayon naman, lalaki mo sa kama. What the? No, erase. Tinapos ko ang pagligo para mawala ang mga iniisip ko. Hinanap ko rin sa kusina si Tyron pero wala. Maging sa sala wala kaya naman dumiretso na ako sa balkonahe. Doon ko siya nakikita. Tinutulungan si Lalay na kumuha ng malunggay. Nasa paanan siya ng punot umaabot ng tangkay habang si Lalay nasa gilid niya taghihintay. Tumaas ang kilay ko at pinagmasdan sila. Maging ang malunggay hinagod ko ng tingin. Di naman kataasan. Kung tutuusin, bagong tanim pa lang. Kakaunti pa lang ang sanga. Napaka-healthy naman ni Lalay. Araw-araw malunggay. Salamat, Tyron. Atid ko na lang mamayang basket. Si Lalay na nakangiti. Kahit hindi na, I told you to keep it. Dumako pa ang tingin nito sa akin sa balkonahe. Ngumisi bago humarap pabalik kay Lalay. Para naman hindi ka na maabala sa pagkuha ulit and we need more privacy. Ayaw ni Janine na naiistorbo. Dagdag pa ni Tyron. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Anong ayaw na iistorbo? Ayoko nga pero di ko naman sinabi. Ayoko lang na malayo siya nakakapasok sa bahay.
Ganun ba? Sige, pero ibabalik ko pa rin mamaya. Nakakaintinding tumango ito bago umalis. Hinintay ko ang makaakyat si Tyron. Sinaman ko siya ng tingin pagkalapit niya sa akin. Wala akong sinabing ganun. Sumimangot pa ako, nangunot ang noon niya. Ayos lang sa'yo kahit may ibang tao tapos umuungal ka? What? I didn't say that. At anong umuungol? Sa gabi yun at hindi sa umaga? Umiwas ako ng tingin at sumandal sa kahoy na barandilya. Totoo namang gabi yun eh. Di naman din ako umuungol kaninang hinalikan niya ako. Gusto mo ba umungol sa umaga? Lumapit siya at sinulyapan pa ang katawan ko na halata sa manipes na house dress. Lumayo ka nga. Hindi ko hiniling yan. Gigil kong bulong. Kahit malayo mga kapitbahay, kinakabahan ako na baka may mapadaan. You didn't wish, but I will command it. Hindi ako nakaangal matapos niyang yumuko para sa isang malalim na halik. Nakapikit ako sa braso niya na nawawalan ng lakas. Sinagot ko ang halik. Naramdaman ko pang napangisi siya sa pagitan namin. Kahit may damit, ramdam ko ang init ng palad ni Tyron. Hindi yun nagtagal doon. Sunod kong narinig ay ang pagbukas ng zipper niya. Pagkatapos siguro nito, hindi ko na siya papayagang magsuot ng jeans. Maingay masyado ang zipper niya. Dumiin ako sa barandilya matapos maramdaman ang palad niya sa pagitan ng mga hita ko. Tumigil siya sa halik at tinapatan ang mamungay kong mga mata. Pareho kaming natigilan sa ugong ng tricycle na tumigil sa tapat ng bahay. Mabilis niya akong kinulong sa barandilya at hindi hiniyang humarap doon. Dumiin ang katawan niya sa akin at ramdam ko ang namumukol niyang sandata mula sa tiyan ko. Nag-init pa mga pisngi ko dahil doon. Tyron, maayos na ang bagong bahay ng kabuti. Silipin mo na lang bukas, sigaw ni Badong. Tumikim siya bago tumango. Sige, salamat Badong, papasyalan ko. Kape ka muna? Yaya pa nito. Nanlalaki ang mga matang, kinurot ko siya ng bahagya sa tagiliran. Is he crazy? Sige ditong ayos, mag-iimbita siya ng bisita sa loob. Umaray siya, ngunit nangingisi. Hindi na Tyron, nakakaya kay Janine. Sige, uuuna na ako. Nakahinga ako na malawag matapos madinig ang papaalis ng tricycle. Mahina siyang tumawa. That was a harmless invite. How dare you? Pininingkitan ko siya ng tingin bago itinulak. Iniwan ko siya sa balkonahe at diretsong kusina ang lakad ko. Ano ba sa tingin niya ang ginawa niya? Humarap ako sa washing machine, bagyang kinusot ang kumot. Napakadelikado na nasa balkonahe kami. Hindi ibig sabihin na nagkukusa ako'y kahit sana lang. Tumigil ako sa pagkusot matapos maramdaman ang pretensya ni Tyron sa likod ko. Sunod doon ay ang mga kamay niyang humawak sa kumot na hawak ko. Ako na, bulong niya. Umiling ako at nagkusot muli. No, ako na. Umungol siya. Fine, let's wash it together. Pati pagluluto ay dalawa talaga kami. Ang gumawa, nakalimutan ko na rin ang inis ko. Nakalimutan din niya na pumasyal sa farm niya. Pagdating ng dapit hapon, nauna siyang naligo. Sabi niya may online class siya. Nagmamadali pa ako maligo para sana madinig ang pinag-aaralan niya. Kaso may suot pala siyang AirPods. Tamad akong sumimsim sa baso ng gatas habang sinusulyapan siya. He is busy listening. Tila babala ako sa tabi niya. Humikab ako. Nasulyapan siya ngunit tinuro niya ang daliri niya ang kwarto. Sinipat kong screen. Mukha lang kita doon. May edad na ang babaeng professor nasa screen. Hindi ko alam paano niya nagagawang makinig ng maayos. Tumatango pa siya. Gusto ko na nga talagang matulog, ngunit gusto ko katabi ko siya. Let's sleep. Inaantok ko pang bulong. Go first. Susunod ako? Bulong niya pabalik. Napairap ako. Tinitigan ko ang hita niya at hinago doon ang palad ko. Napalandag siya at may galit na nilingon ako. Inosente akong ngumiti. Mas sinagod ko pa yon sa bahagyang dampi sa gitna. Natatawa akong tumayo matapos masalubong ang naniningkit niyang tingin. Gumisi ako at tubakbo sa kwarto. Naghubad at pabagsak na humiga sa kama. Hindi ko alam kung anong oras ba siya natulog. Love. Nalingat ako at matigas si Tyron na ang brasong naramdaman kong yumakap sa akin. Pinagsawalang bahala ko lamang bago na natulog ulit. Sunod na lingat ko ay malamig na simoy ng hangin ang pumasok sa siwang ng bintana.
Yakap niya ako lumahigpit. Dinig ko ang mahihinang hilik niya. Hindi ko tanda kung anong oras siya pumasok sa kwarto. Tumagilid ako ng harap sa kanya. Wala na siyang pangita sa tanging boxer shorts lamang ang suot. Lumapit ako at bahagya pang pumatong sa dibdib niya. Tinitigan ko lang at miminsang pinapatakan ng halik ang awang niyang mga labi. Ilang ulit ko yung ginawa. Sa huli, yumakap ng braso niya at agad na humalik si Tyron sa akin. Hindi ako nagprotesta bagkos nagkusa akong pumatong sa kanya at sagutin ang mainit niyang halik. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.